Magandang umaga po, kapwa. Itinuturing na tagumpay ng mga pro at anti-RH law advocates ang deklarasyon ng Korte Suprema kahapon na hindi labag sa konstitusyon ng batas. Kasabay kasi nito 8 probisyon sa reproductive health law ang inanunsyong unconstitutional. May news to go si Lia Manyalak del Castillo. The RH law is not unconstitutional. Walang pagsidlan ng tuwa. Ang ilan, naluha pa. Ngayong tiniyak ng Korte Suprema na naaayon sa saligang batas ang Responsible Parenthood Act of 2012 na mas kilala bilang Reproductive Health Law. Kung naipatupad lang agad, may 1 taon na sanang tiyak ang access ng publiko sa mga paraan ng pagpaplano ng pamilya, kabilang ang iba't ibang artificial contraceptives bukod pa sa natural method. Inoobliga kasi ng batas na pondohan ito ng gobyerno. Kabilang sa mga matutulungan ang mga gaya ni Aling Adelina na sa mga health center umaasa ng supply ng contraceptive pills. Hindi ko na dapat ito sundan. Sabi ko, hindi ko na nakakalain na ano. Bakit ayaw nyo sanang sundan? Ang hirap ang buhay. Pero paano yan? May baby kayo ulit? Okay lang, kakayanin na. To the point na kailangan pa namin silang i-house to house. Just for them to have those pills. Hindi naman po sa ayaw nila. Wala lang silang time, ma'am. Papayagan na rin alinsunod sa batas na maipagamot ang mga nagpa-abort para wag nang malagay sa alanganin ang kanilang buhay. We are very emotional as we celebrate women, families, friends here together for a very victorious Purple Ribbon Campaign. Masayang-masaya kami na yung karapatan ng pamilya at ng kababaihan na pumili kung gaano karami ang anak nila at kung kailan sila manganganak ay inirespeto ng Korte Suprema. So ang RH law ay para sa mahihirap. Maisasagawa na rin ang pagtuturo ng age-appropriate sex education sa paaralan na mahalaga sa gitna ng dumaraming bilang ng mga nabubuntis ng maaga. I wish they could even avoid sex act. Binibigyan lamang natin ng pagkakataon ang mga kababaihan ng sapat na paraan kung paano sila magplano ng kanilang pamilya. Pero hindi sinabi ng Korte Suprema kung binawi na nito ang status quo ante order na pansamantalang pumigil sa pagpapatupad ng RH law nang questionin ang legalidad nito noong 1 taon. Ang mga tutol sa RH law naniniwalang hindi rin sila bigo, lalo't idineklarang mali at hindi konstitusyonal ng mga mahistrado ang 8 probisyon nito. Kabilang ang pagbibigay access sa family planning sa mga menor de edad na may anak o nagkaanak kung walang pahintulot ng mga magulang. Ang pagsasailalim sa family planning ng sino man kung hindi ito alam ng kanyang kabiyak. Ang pagparusa sa mga healthcare provider na ayaw magpakalat ng impormasyon tungkol sa RH law, gayon din sa mga public official na ayaw suportahan ng RH programs. Pag-require sa mga health facility at ospital na pag-aari ng mga religious group na i-refer sa ibang ospital ang mga pasyenteng wala naman sa emergency situation. Unconstitutional din daw ayon sa Korte Suprema ang pakahulugan ng implementing rules and regulations ng RH law kumpara sa nakasulat sa batas. Ang mga RH provider kasama ang mga gynecologist at obstetrician hindi na rin daw kailangan makabuo ng 40 oras na pro bono service para lang sa PhilHealth accreditation. They wanted for those who will not follow the law to be penalized, but that was struck down also, which means walang pangil yung batas. Napakinggan nga, nanalo nga kami. So feeling parang tingin nyo kayo? Oh, that's precisely why we're happy. Ito rin ang paniwala ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Pinatabang daw ng Korte Suprema ang batas at pinalakas ang mga probisyong mahalaga sa kaalamang pananampalataya maging ng mga nagtatrabaho sa pamahalaan. At bagamat may 15 araw ang sinuman na maghain ng motion for reconsideration, tapos na raw ang laban sa Korte. There is the process. We respect the process. The greatest challenge of the Catholic Church continue to teach life and the sacredness of life, and the sacredness of marriage, and the sacredness of family. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.